Hello mga kasibil, nagbabalak ba kayong mag-take ng board exam ng Master Plumber habang nagtatrabaho at nagsiself-review lang? Kung oo, panoorin niyo itong video na to. Ako nga pala si Engineer Rod. Kakapasa ko lang ng board exam nitong February 2026. So kung ikaw nagbabalak at nagtatrabaho at the same time gusto mo mag-self-review, para sa'yo to. Welcome din dito ang mga fresh graduate at saka mga nagre-review center. May mapupulot din kayo dito. Hindi hadlang ang pagiging busy. Hadlang lang ang hindi pagsisimula. So simulan na natin. Meron akong group na sinalihan, mga nagsi-self-review, tsaka yung mga nagre-review. So marami silang tanong doon. Try nating sagutin. Kaya bang pumasa kahit self-review lang at tsaka nagtatrabaho? Oo, kayang-kaya. Kung may experience ka na sa plumbing, sa site, madali mo na maiintindihan ng mga terminologies at tsaka concept. Pero kailangan mo pa rin ng seryosong review. Sabi nga nila experience help, but preparation secure the license. Marami nagtatanong kung anong materials ba ang ginamit ko, mga reviewer. So ito, unang-una ay ang Plumbing Code of the Philippines. Next natin is Plumbing Design and Estimate by Max Fajardo. So ito, basa ko to, mas luminaw yung mga concept, mas madali ko naintindihan ang plumbing. May mga codes dito, at saka may mga numbers. Hindi ko na iniisip yun. Sinusundan ko pagdating sa codes, sa numbers is Plumbing Code of the Philippines. So kung tatanungin ako, mas maganda una nyo basahin si Fajardo para before nyo mabasa si Plumbing Code, gamay nyo na yung concept niya. Mas madali nyo maiintindihan. Engineering Mathematics ni Gilisanya. So ito siya. Ayan. Master Plumber Reviewers na Realuyo. Ito pala yung kay Realuyo. So kung nanghingi kayo ng soft copy, hard copy lang meron ako. At kasi alam ko may bago na siyang version ngayon. Ito is binili ko pa nung 2019 yata or 2020, which is mas marami na nagdagdag sa bagong version nila. Pero halos 50% lang nasagutan ko dito. Hindi ko rin natapos dahil nga medyo alanganin na yung review ko. Pero helpful siya. Meron din tong Physics at saka Engineering Economy na wala kay Gilisanya. Sa mga ginagawa ko is ito. Ayan. Lahat ng kay Plumbing Code, nilista ko na lahat ng mga numbers niya. Sobrang dami kasi ng numbers sa Plumbing Code. So para pag nagre-recap ako is madali ko lang siya ma-recap. Style ko na pagre-review. Tinatakpan ko pa yan. So marami to. Mula chapter 1 hanggang dulo. Kung may magtatanong na ano ba yung work ko, nag-work ako Monday to Friday. Re-review ako sa office kapag may mga free time ako. Basta nagkakaroon ng time, nagbabasa talaga ako. Sa weekends naman, halos nagre-review ako half day kasi may ginagawa rin ako para dun sa umumpisahan naming business. Medyo busy rin ako in short. So isa rin sa biggest challenge ko dito is kung ano nga ba yung aaralin. Hanggang saan yung dapat kong aralin. Yung coverage. Base sa exam ko, 50% ng exam, halos naaral ko naman. 25, mga situational questions. So kahit di mo naaral, medyo gagamitin mo yung common sense mo, engineering common sense. 25% doon, halos hindi ko talaga alam yun. So ganun yung review ko dun sa exam. Kaya nga advice ko, read as much as you can. Reviewers are only stepping stone. Ano nga ba yung mga topics na lumalabas sa board exam? So itong sagot ko is based on my personal experience lang nitong nag-exam ako. So pwedeng iba ang lumabas sa batch nyo. Para may idea kayo, ibibigay ko. So sa design at saka sa practical, may mga lumabas na storm drainage, flood at saka pumping station, mga gas piping, boilers, heaters. Marami rin lumabas na fire protection. Isa pang lumabas is yung water meter consumption. 3 questions yun sa pagkakatanda ko. Nahirapan ako doon dahil hindi ko siya naaral pero nagawan ko siya ng diskarte, formula ba, during exam. Maraming lumabas yung kay Fajardo doon sa mga plumbing fixtures niya at sa mga joints. Plumbing code, syempre yung standards, lagi naman lumalabas yan. Meron din sa history actually. In short, basahin nyo mabuti yung plumbing code at Fajardo. Siguradong may lalabas yan. Plumbing arithmetic, basic lang ang lumabas na mathematics, kaya-kaya to ng mga fresh grad. Halos situational nga karamihan Pero ito yung mga sample. Conic sections, triangles, clock problem, momentum, gas law, moon gravity, yan yung pinaka tumatatak sa isip ko Engineering eco, mga discount, dami rin yan. Sabi nga nila expect the basics but prepare for the surprise. May mga nagtatanong din sa akin kung ano bang gamit kong calculator. Meron naman listahan niya sa mismong PRC website, pero i-share ko yun sa inyo sa akin. Ito siya, Canon F
789 SGA. Hindi ko pa nga kabisado lahat ng functions dito. Hindi ko rin naman masyado nagamit. Kasi basic nga lang ang mathematics natin. Marami rin nagtatanong, allowed ba yung bag at saka cellphones? Bawal sila. Sa bag, kailangan transparent lang. Strict si PRC ngayon sa batch namin. Sa jacket, okay lang naman yung jacket. Si-inspect naman nila yung mga bulsa nyo. Pack lunch, bawal din kasi lumabas. Pwede ka lang lumabas para mag-CR. So magdadala talaga kayo ng pack lunch doon. Doon na kayo kakain. Tatanong din, saan ba lumalabas ang WSFU at saka DFU? Actually, kinabisado ko lahat yan. Pero halos wala akong natandaang lumabas yan. Siguro kung may lumabas man, isa o dalawa. Pero lumalabas yan sa plumbing code, sa design, SPDI at saka sa practical. Expect nyo lumabas yon doon. Kailangan ba talaga ng review center? Self-review is okay. Siyempre ako, nag-self-review ako. Pero kung may pera ka naman o may oras ka pumunta sa review center, mas maganda dahil doon, i-explain talaga nila from scratch. Kumbaga hindi ka na mahihirapan kung saan ka magsisimula at hanggang saan ang re-reviewin mo. Tsaka may mga review material sila. So maganda mag-review center ka. Pero kung hindi mo kaya, busy ka para asikasuhin pa yung review center, okay lang din. Sabi nga nila choose the path that fits your discipline. Tsaka tandaan nyo, ang self-review, kailangan mo talaga ng oras, disiplina sa pag-aaral. Kasi sinasabay mo ang trabaho at pag-aaral. Sa mga working reviewists, kayang-kaya nyo yan. Tandaan nyo, hindi kailangan perfect ang schedule, hindi kailangan full-time na nagre-review. Basta focus ka lang, disiplina sa pagre-review, kaya-kaya mo yan. Sabi nga nila progress every day beats cramming one day. May mga nagtatanong din sa group, paano kung hindi sila nakasipot nung in-schedule nila? Pwede pa ba sila mag-exam? Pwede pa, kasi ako, pangatlong registration ko na to, yung huli, tsaka lang ako nakapag-exam. Considered ako as first-timer pa rin. No worries kung hindi mo napuntahan yung exam. Basta ngayon, kung mag-e-exam ka, puntahan mo na. Baka this is your chance. Tanong din kung meron bang sobre na nabibili sa labas. May nagbebenta kasi sa labas ng sobre na kailangan daw ng PRC. Huwag kayong bibili. Ang dadalhin nyo lang kung ano yung requirements na nakapost sa website nila. Bogus yun. Tandaan nyo lagi yan. So may nagtatanong din kung lumalabas ba yung mga tables. May binigay na tables, yung minimum plumbing fixtures, saka yung water consumption. Sa practical, halos puro figures identify, saka yung plano. Yung magbabasa ka ng plano. Mga fittings, kung ilan yung valves, mga ganon. May nagtatanong din kung kamusta yung mga examiner bago yung mga examiners ngayon. Yung arithmetic is naging 50 questions na lang, na usually 100 questions. Halos yun lang naman, tapos yun nga, puro situational yung tanong. So may nabasa rin akong tanong, paano daw ba i-memorize yung plumbing principles? May ginagamit akong mnemonics dyan. Please visit Old Aunt 1 near farm. Now we are very tired dog but love sleeping after running slowly. May tanong din na kung okay lang bang walang room assignment sa NOAA. Okay lang yun. May papaskill naman na room assignment ang PRC sa website nila. Yung result, yung rating, tsaka yung outtaking, lahat yan ipapaskill sa PRC. O kaya, follow nyo nga lang tong group na to. So, nag-update naman sila dyan. Isa sa mga tanong is yung saang subject ba lumalabas yung mga figures, tsaka tools. Sa practical po yan. So, pura identification. Kaya kabisaduhin nyo yung mga plumbing tools. Maraming item na lumabas yan. So, hanggang dito na lang mga kasibil. Good luck mga future master plumbers. Lagi niyo tatandaan, basta kakasibil, kasama ka.